Eliakim na anak ni Hilkias, siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasultan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makakapagsasara at walang makapagbukas ng ipinili niya. Itatayo ko siya para haligi ng tola. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya magiging marangal na lulungan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di ko kumalas, gawain mo'y ako lubos, aawiin ng pasalamat, sa laman iyong purihin kita. Sa harap ng iyong templo, ayusin mo ang damanan. Purihin Ginoon, purihin ang iyong dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong pagmamahal, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawa, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas ang hanap ko. Nakiyaman ang buong Diyos, mahalin ang mahirap. Kukuling ay kinaniya, iyong mundo at pasipan. Ang dahilan noon, pag-ibig mo'y di ko kupas, at ang sinulang gawain mo'y Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarong ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirit ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagpakaloob ng anuman sa Diyos?
Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon dumating si Jesus sa lugar ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi ko ng ilalagay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias sa iyo. At may nagsasabi pang si Jeremias sa iyo. O isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sabagat nagkatuhan ng hindi inihayag sa iyo ng sino ang tao, kundi ng aking Ama sa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng balong ito, ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapalanay sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabago sa lupa ay magbabawat sa langit, at ang ipagpulot ko sa lupa ay maipulot sa langit. At naipit niyang pinagubilinan ng kanyang palalal, na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Bahagi ko na napakayaman ng aking ipamelo ngayon sa araw na ito. Umailita po natin ay mayroong tatlong malalaking puntos. Una, yung katugunan sa tanong ni Jesus, sino ako? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pangalawa, ay yung tungkulin na inihatag kay San Pedro bilang pinuno ng dalawang alagad at sa kaharian nito ang Papa at ang mga obispo. Pangatlo ay yung kapangyarihan na pagtatali at pagpapayag. Ang kapangyarihan na at pag-itali mo dito sa lupa at itali sa langit. Napakapangyarihan na mga tungkulin na inihatag ni Jesus kay Pedro. Sa tatlong po ito, isa lang po yung ating bibigyan ng pagdidigan. Yung una, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siguro kung naririnig natin po minsan sa mga tao na kapag po nakakausap natin o maaaring kausap ng iba, sinasabi nila, kilala mo ba ako? Pero kung minsan po, medyo may pagka-matapang na nag-assert ng kanyang sarili kung kilala mo ba siya. Yung sabihin ay kung minsan ay isang kilalang tao, napaka pinapangalala sa iyo na baka hindi mo siya nakikilala. Kilala mo ba ako? Bagamat po hindi yung sinasabi ni Jesus, hindi tinatanong ni Jesus sa atin kung kilala ba natin si Jesus. Pero naman po ay
Isa rin ang kasagutan niya kung tutusin. Sino ako? Yun ang salitang ginamit ni Jesus. Sino ako? Sino ako sabi ng tao? Sino ako para sa inyo? Kilala ba natin si Jesus? Tunay bang mahalaga na makilala natin ang Panginoong Jesus? Na kilala ba natin yung ating sinasampalatayanan? Mahalaga po yung katanungan na ito sapagkat kung makikita po natin, yung pagkilos natin bilang isang mananampalataya ay nakabase sa pagkilala natin ng isang itinuturing natin Diyos. Ang itinuturing natin tagapagbukas. Sabi na natin, bagaman po may naging impact, pero ito yung kapanahonan na ito ng mapayani. Nakita naman po natin sa mga balita, lalo sa internet, na kanina ay napusan ko yung isang video na habang pinupukutan ng ulo, hindi naman sinabi na pinupukutan ng ulo ay Kristiyano o hindi. Pero habang pinupukutan ng ulo, pinapakita na talagang ginagawa na pagputol sa ulo ay isang malaking kutsilyo. Mas maiging ba ng panahon ng Japanese, samurai, at least yung isang pata, medyo hindi masyadong masakit. Yung very grabe, talagang ginigilitan, parang mamatay ng, ewan ko lang kung nakakaranas na yung mamatay ng baboy. Parang gano'n, hindi kaya lang ano, pero yung tao. At habang ginagawa yung sinasabi, wow. Ginagawa ng pangalan ng Diyos. Ito ba ba yung Diyos? Sabi na ng ibang mga Muslim, itong ginagawa ng mga ISIS is a secret disgrace to Muslim faith. Pero, gano'n po, yung pagkilala natin sa ating Diyos ay nakakapero sa pagkilos natin. Kaya nagpakalaga kung makita natin, ano ba yung pagkilala natin kay Jesus? Nasa pinikilala natin, ikalawang persona ng Pagkalos. Kaya nagpakalaga kung gano'n na Jesus. Sino ako? Sabagat baka magkamali tayo ng pagkakilala kay Jesus. Baka magkamali tayo ng pagkakilala natin sa ating Diyos. Bagaman po parang antik-turo sa akin na magagawa ito ng isang tao na naniniwala sa Diyos. Pero hindi ko natin nais may ito katutuhanan na tumatampag sa akin. Kaya yung katanungan na Jesus, sino ako? Nawa ko ay magbigay sa akin na higit ng pag-inigayunan, balikan natin. Muli natin pagkilala natin kay Jesus. Natanong ko yung pinapahayag sa Pagkalos, hindi naman natin i-capsulize na yun sa ilang minuto lamang. Pero naman po ay pupunan natin na ilang mahalagang bagay sa pagkilala natin kay Jesus. Ano? Na siya ay ang Mesiyas. Anong bagay ng Mesiyas? Yung tagapagligtas, yung Tagalog translation ng Mesiyas. Ang Mesiyas kasi ay Greek. Yung Christos ay Latin. So, bahagi